Good evening sa inyong lahat 'no. So, kakauwi lang namin, medyo busy ngayong araw pero kanina habang nasa labas kami, meron akong ka-chat na dalawang WAG squad. Tapos naisip ko, actually matagal ko na 'tong ginagawa yung kung naalala niyo yung mga pino-post ko sa page na nagko-congrats ako ng 30% na nakapasa sa 30% challenge 'no. So ngayon, naisip ko, what if ipakita ko yung siyempre hindi naman natin mapakita lahat 'no. Ipakita ko yung performance nung WAG squad na yun tapos tingnan natin, kung ilang weeks niya ginawa yung challenge 'no, tapos kung kailan siya nagsimula sa session, okey? So, pagpasensyahan niyo na lang kung tatakpan ko yung mga ibang details 'no, for privacy, okey? So, tingnan natin kung okey ba 'tong series na gagawin ko na 'to kasi madami 'to pagka medyo maganda yung kinalabasan nito. Sige, tingnan natin. So ilabas ko lang muna yung Messenger, ayan. So eto, takpan ko na lang yung yung pangalan nila, okey. So, ayan. So, good evening coach, malapit na siguro 1 week. So, hindi pa siya tapos, sinasabi niya lang malapit na 'no, ayan. So, excited na daw siya sa G4 and G6. May 28 ako nag-start ng challenge. So, May 28 tingnan natin. Laki ata ng drawdown ko, 3.84%. So, sabi ko sa kanya, hanip 'yan, sobrang laki nga ng 2% lang, So, 2% pala yung drawdown nito. So, 'pag tiningnan natin, ito yung challenge niya 'no. So, 'yan. So, normally bago ko pinapapunta sa live, pinapadaan ko muna sa demo para at least safe tayo, walang naka-risk na capital, okey? Kasi naniniwala ako na imposible na kikita ka sa live kung hindi ka nga kumikita sa demo. So, mas malaki yung tyansa kung sa demo kumikita ka, mas malaki yung tyansa na kikita ka sa live. Kaysa naman na sa demo pa lang, hindi ka na nga kumikita tapos gusto mong dumiretso sa live. So, medyo sala tayo dun. So, dito nag-start siya ng May 28 pero May 27 yung lumabas dito 'no. Siguro na-create niya yung account May 27, nag-start siya ng trade May 28 kasi nung May 27 wala namang na-generate na ganito katulad niyan, yung green. So, dito na siya nagsimula mag-trade, okey. So, naka 500 yung leverage niya dito. So, yung drawdown 3.84%, okey, 3.84%. Tapos yung balance 1,237, equity 1,237. So, 23% up na siya dun sa challenge 'no. Ano na lang, 7 or 6.3% na lang, pasado na siya sa 30% challenge natin. So, yan yung performance niya. Nag-start siya ng May, mag-iisang buwan pa lang ngayong June 27 or June 28. Okey, so tingnan natin kung kailan siya nagsimula sa session, okey, sa lesson. Tingnan natin. I-search ko yung pangalan niya. Okey, ayan. So, nag-start siya April 23, yan yung first session, okey. Then second lesson, nag-start siya, April 23, okey. Tapos second lesson niya 29 after 6 days. And then next lesson niya, okey, May 6 na, May 6. Ang May 27 hindi ko na record. Eto 'yun, hindi ko pa siya nagawan ng folder pero eto 'yun.
May 27. Doon ko siya nag-start na ano, start ng challenge, no. Hindi ko pa na-folderize yung ano, lesson na 'yan. Okay, so naka-5 lesson. So after 5 lessons, doon ko na siya challenge nung 30% challenge natin. Okay? Sige, tingnan natin yung isa pa. Kasi sabi ko, 'di ba, dalawa 'yon. Ayan. Bakit ko sinabi na 2%? 2% lang. Baka namalikmata ako kanina. 2% yung sabi ko eh. Akala ko 2%. Hanapin natin yung isa. Okay. So, ito naman yung isa. Kanina kausap ko. So, good day sir. Update po sa 30% challenge. Kakagising ko pa lang. Nagulat ako. Hit ko na pala yung target. Sa tingin ko kaya ganyan yung drawdown kasi marami akong mistakes lalo na nung simula. First trade ko pa lang, OLATs na kasi instead na 0.01, 1 lot na ilagay ko. So ito very common to, no? Very common mistake to sa WAG squad. Hindi ko alam sa iba naman nagsisimula pa lang, no? Pero ang default kasi nung lot size ng MT4 is naka 1 lot. Kaya yung iba pagka bagong install, hindi agad nila na modify yung lot size. Nag-place na sila ng trades, naka-default pa pala sa 1 lot. Kaya common mistakes to. So sinasabi niya, kaya ganyan daw yung drawdown kasi marami siyang mistakes. Lalo na nung simula. Okay, sige, tingnan na. Tapos minsan na-close ko yung trade by accident. So ang reply ko sa kanya, ang lakas ng 2% drawdown. So tinignan ko na pala to, yung drawdown niya nasa 2% lang. Nagkamali ka pa ng lot size sa lagay na yan. Sige, tingnan natin. Ayan. So yung 30% challenge niya, tapos na, 30%. Tapos yung drawdown, 2% lang, 2.09%. Okay, so ayan, 1.3 na. So starting capital, 1,000. So nag-start din siya May 19. May 19. So halos isang buwan din, no? Naipasa niyo yung challenge. Tingnan din natin to. Gaano kataga, kailan yung first lesson niya. Okay? Tingnan natin to. Okay, so nagsimula siya April 28. This year lang din. Yan yung first lesson namin. April 28, second lesson, 30. And then third is after 5 days. And then fourth after 3 days. And then fifth after 10 days or 11 days. So May 19 ko siya sinimulang i-challenge ng 30%. Ayan. Okay, tapos kinuha niya yung challenge. Isang buwan din. Okay. So takpan ko na lang yung mga yung mga ibang details, guys, para for privacy rin ng tao. Okay, so hopefully maka-encourage to doon sa mga nag-undergo ng 30% challenge, no? And then sa mga future WAG squad na feasible, kaya naman, no? Kung kaya nila, kaya nyo rin. For sure, kaya nyo rin. Kasi matagal na to. Kumbaga, hindi kayo yung first na gagawa niyan. Marami nang nakagawa. So, kaya nyo rin yan. Okay. Yun lang siguro. Quick update siya, hopefully ma-motivate yung mga nag-undergo ng 30% challenge. Alright, guys. Yun lang. Bye, guys. God bless. Bye-bye.